bati na tayo at magbabago ka na? Magiging mabait ka na ba hindi lang sa akin, kundi pati na din sa mga kasama natin dito sa bahay? Nag-aalangan kong tanong. Isang ngiti ang gumuhit sa labi nito bago tumango. Yes, magbago na ako. Hindi na ako magagalit. Magstay ka lang please, sagot nito na may kalakip pa na lambing sa kanyang boses. Hindi ako umimik at kunwari malalim na nag-isip. Kung papayag ako, may isa pa akong kondisyon na gustong iset sa'yo. At kapag hindi ka pumayag, resign na talaga ako, pananakot kong wika sa kanya. Natigilan ito habang titig na titig sa akin. What is it? Dagdag sahod? Kung sa pera walang problema. Magkano ba ang kailangan mo? Tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ang pagtaasan siya ng kilay ko. Ngayong pinipigilan niya ako, ayos na din siguro na ibalik ko din sa dati ang trato ko sa kanya. Nasanay na kasi ako at mahirap pigilan ang sarili kapag hindi ko ma-express ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Pera agad? Hoy! Kenneth Villarama Santillan, hindi sa lahat ng oras pera-pera lang. Mahirap ako pero mas gusto kong kumita galing sa pinagpaguran ko nakalabi kong sagot sa kanya. Isang mahinang pagtawa ang narinig ko mula sa kanya bago ito sumagot. Okay. Fine. Ano ba ang conditions mo? Tanong nito. Napatitig muna ako sa kanya. Nagtataka kasi ako dahil ang bait niya ngayon Sana lang wala ng expiration ang kabaitan niya para naman everybody happy. Kailangan mong tulungan ang sarili mo na gumaling. Ibig kong sabihin, pumayag ka na ipagamot ka para muli ka nang makalakad. Diretasahan kong sagot sa kanya habang titig na titig sa kanyang mukha. Interesado kasi akong makita kung ano ang magiging reaksyon niya. Bahagya akong kinabahan nang kumunot ang noo nito at naningkit ang mga matang tumitig sakin. Kung ayaw mo di huwag mo. Aalis na lang ako, inunahan ko na siya kaysa naman pagalitan na naman niya ako. Isang malakas na buntong hininga ang narinig kong muli sa kanya bago ito malungkot na tumitig sa kawalan. Bakit ko pa itatry gayong alam ko naman sa sarili ko na mabibigo din naman ako? Wala na akong pag-asa pa Ella, kaya humiling ka na lang ng iba, malungkot na sagot nito. Kaagad naman akong napasimangot. Napaka-negative niya talaga. Dinig ko kay Ma'am Jen matalino naman daw ito pero bakit bobo pagdating sa mga ganitong bagay? Iyan ang mahirap sa iyo. Hindi mo pa nga sinusubukan, sumusuko ka na kaagad. Ikaw lang naman ang nagsasabi na hindi ka nagagaling Hindi din naman sinabi ng doktor mo na 100% na hindi ka nagagaling. Ginagawa mo lang na komplikado ang lahat gayong kaya nyo namang mag-hire ng magaling na eksperto para muli kang makalakad, sagot ko sa kanya. Natigilan naman ito habang titig na titig sa akin. Isang kiming ngiti ang pinakawalan ko sa kanya bago ulit ako nagsalita. Patunayan mo sa lahat na hindi pa katapusan ng mundo Sir Kenneth. Hindi mo ba naiisip ang mga pangarap mo? Ayaw mo na bang ipursu ang mga nasimulan mo na, muling wika ko? Malungkot itong napailing at muling tumitig sa akin. Paano kung mabigo ako? Nagsasayang lang tayo ng oras, sagot nito. Makakalakad ka ulit. Nakalimutan mo na ba ang payo sa iyo ng doktor mo? Ikaw lang ang makakagawa ng paraan para muli kang makalakad. Kailangan mong tulungan ang sarili mo Sir Ken. Don't tell me na naduduwag ka, sagot ko sa kanya. Nasabi ko na gusto kong sabihin sa kanya kung ano man ang laman ng isipan ko. Nakakapanghinayang naman kung habang buhay siyang magmumukmok dito sa kwarto. Ang pogi niya tapos siya ang first kiss ko. Kaya naman dapat talaga muli siyang makalakad at bumalik sa normal ang buhay niya. Maliit na porsyento. Mas malaki ang porsyento na mabibigo lang ako, sagot nito. Bahala ka na nga. Bakit ba ang hirap mong kausapin? Kung ayaw mo di aalis na lang ako. Ang bigat mo kaya. Hirap na ako sa kakaalalay sa iyo mula kama hanggang wheelchair. Tapos kinis mo pa ako kanina, walang preno kong sagot at mabilis na naglakad patungong pintuan ng kanyang kwarto. Bahala na nga siya, magpapalamig muna. Okay, fine. Susubukan ko. Susubukan natin, bago ko na ipihit ang seradura ng pintuan ng kanyang kwarto muli itong nagsalita. Natigilan ako at dahan-dahan na muling humarap sa kanya. Ibig mong sabihin, magpapagaling ka na? Papayag ka nang dumaan sa mga proseso para muli kang makalakad, nakangiti kong tanong. Dahan-dahan naman itong tumango.
Lalo namang lumawak ang pagkakangiti ko sa kanya. Yes, dapat ganyan. Positive lang palagi. Walang mangyayari kapag hindi kikilos. Walang mangyayari kapag upo ka lang dyan at magtatanrums palagi na parang bata, ngiting-iti kong wika sa kanya. Kapag hindi ako magtagumpay, hindi mo ba ako susukuan? Tanong nito. Walang pag-aalinlangan na nilapitan ko siya at hinawakan sa magkabila ang balikat. Pinisil-pisil ko pa iyon na parang minamasahe. Tagumpay or hindi tagumpay, nasa tabi mo lang ako palagi hanggang kailangan mo ako, sir. Nakangiti kong sagot sa kanya. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa bago ko naramdaman ang paghapit niya sa baiwang ko. Parang bigla naman akong nanigas sa kinatatayuan ko. Wrong move. Bakit nga pala ako lumapit sa kanya? At bakit ganito ako itrato ni Sir Kenneth? Naramdaman ko pa ang pagdikit ng pisngi niya sa tiyan ko habang naririnig ko mula sa kanyang bibig ang salitang pasasalamat. Siguro, kung may ibang nakakakitang tao sa amin, baka iisipin nila na may relasyon kami eh. Pero tama ba talaga itong nangyayari sa amin? Nagkissing kami kanina tapos heto na naman. Kung makayakak siya para talaga kaming magjowa. Liksad, sir, pwede bang bitaw muna? Kukunin ko lang ang gamot na dapat mong inumin, kinakabahan kong wika sa kanya. Ano ang nangyayari? Bakit may ganito na sa pagitan naming dalawa? Okay, narinig kong sagot nito sabay bitaw sa akin. Kaagad naman akong lumayo sa kanya at kinuha ang isang baso ng tubig at gamot at kaagad na iniabot sa kanya. Walang sabi-sabing kaagad naman niyang ininom iyon. Hindi katulad noon na pahirapan pa ang pagpapainom ng gamot sa kanya. Sana ganito palagi. Kumain ka na ba ng breakfast? Tanong nito sa akin. Natigilan naman ako. Nga pala, hindi pa ako kumakain. Ganito naman palagi ang senaryo tuwing umaga, aasikasuhin ko muna siya bago ako pupunta ng kusina. Para kukuha ng makakain. Hindi pa po, sir. Mamaya na lang siguro, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman nagsalubong ang kilay nito. Bakit hindi pa? 9:00 na tapos hindi ka pa kumakain. Bakas ang inis sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Natamim naman ko. Bakti parang galit na naman siya hindi naman siya ang nagugutuman. Magalit siya kung hindi ko siya napagsilbihan ng maayos. Nagtaka pa ako nang napansin ko na dinampot niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Lalo akong nagulat nang napagtanto ko kung sino ang kanyang kausap. Manang, mag-akyat kayo ng pagkain ni Ella dito sa kwarto, utos nito kay Manang. Hindi ko naman maiwasan na mapaawang ang bibig ko dahil sa gulat. Ano daw ang gusto mong kainin? Nahimasmasan lang ako sa pagkagulat nang marinig ko ang tanong niya. Kaagad naman akong umiling. Ako na lang po ang bababa para kumuha ng pagkain. Hindi niya na po kailangan iutos, sir, taranta kong sagot sa kanya. Nakakahiya. Baka kung ano ang iisipin sa akin ng mga kasamahan ko. Kung anong available na pagkain dyan sa kusina, iyan ang iakyat niyo dito. Bilisan niyo, narinig kong utos ni Sir Kenneth sa kausap niya at kaagad na pinatay ang tawag. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Talaga bang seryoso siya? Gusto niya akong padalhan ng pagkain dito sa kwarto gayong pwede naman akong bumaba. Hindi ako amo para pagsilbihan ng mga kasamahan ko. Nakakahiya sa kanila. Next time ayaw ko nang marinig pa na hindi ka kumakain sa tamang oras. Paano kung ikaw naman ang magkasakit, kastigo nito sa akin? Hindi ko naman maiwasan na mapakagat ng sarili kong labi. Sanay naman po ako sa ganitong oras ng kain, sir. Sa probensya nga namin, kape lang ayos na eh. Tapos mas mabigat kumpara dito ang trabaho ko, sagot ko sa kanya. Bakit? Ano ba ang ginagawa mo sa probensya niyo? Ano ba ang trabaho mo doon bago ka lumuwas dito sa Manila? Tanong nito. Tumutulong po kina nanay at tatay para makitanim ng palay sa mga magsasaka na may sariling lupa. Arawan ang sahod at sayang din kasi. Pambili din ng bigas ang kikitain ko, nahihiya kong sagot sa kanya. Kunot noo ako nitong tinitigan. Nagtatanim ka ng palay? Hindi ba mahirap para sa iyo ang trabahong iyon? Tanong nito. Baka sa boses nito ang hindi makapaniwala. Kapag mahirap ka lahat gagawin mo malagyan lang ng laman ang kumakalam naming sikmura. Sa dami ng mga kapatid ko, kailangan ko talagang tulungan sila nanay at tatay para kumita ng pera, nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ito nakaimik. Ilang saglit pa ako nitong tinitigan na para bang may malalim na iniisip.
Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa bago ito muling nagsalita. Bakit, ilan ba kayong magkakapatid? Interesadong nitong tanong. 13 po, sagot ko. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata habang titig na titig ito sa akin. Parang hindi ito makapaniwala. 13? Are you kidding mo? Kabisado pa ba ng mga magulang mo ang pangalan ng mga kapatid mo? Tanong nito. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Sabagay, sino ba naman kasi ang hindi magulat? Ang hirap na nga ng buhay, anak pa ng anak si nanay. Buti na nga lang at menopause na siya eh. Wala nang kakayahan na magbuntis si nanay ngayon. Kabisado naman po. Ewan ko nga ba kila nanay, masyadong yata silang nag-enjoy sa kakagawa ng bata. Hindi nila naisip kung gaano kahirap ang buhay, wala sa sarili kong sagot. Well, mas marami, mas masaya. Baka nakalimutan lang nila ang mag-family planning, nakangiti nitong sagot. Mahal ko naman lahat ng kapatid ko, pero kung hindi sana nag-anak ang mga magulang ko, hindi sana kami nakakaranas ng ganito kahirap ng buhay. Dumating pa sa point na halos wala na kaming makain. Ang dami kasi namin at nagsipag-asawa na nga ang iba kong kapatid para matakasan nila ang hirap ng buhay, parang nagsusumbong kong wika kay Sir Kenneth. So totoo pala ang sinabi sa akin ni Jen na kapag araw ng sahuran ipinapadala mo lahat sa mga magulang mo ang sweldo mo. Hindi ka nagtitira ng para sa iyo, tanong nito. Nahihiya naman akong tumingin sa kanya. Mas kailangan po kasi nila iyon, sir. Hindi ko naman kailangan ng pera dahil libre naman ako lahat ng mga pangangailangan ko dito, sagot ko sabay sulyap sa kanya. Titig na titig pa rin ito sa akin habang may nababasa na akong kakaiba sa mukha niya. You're in a million. Hindi ako nagkamali na pagkatiwalaan ka, narinig kong bigkas nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi ko kasi gets kung ano ang ibig niyang sabihin eh. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit nagawa kong halikan si Ella kanina. Para kasing may nag-udyok sa akin na gawin iyon. Para akong biglang nahipnostimo sa angkin nitong ganda at hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Simula nang dumating siya sa buhay ko alam ko sa sarili ko na malaki ang ipinagbago ko dahil sa presensya niya. Tinikman ko ang labi niya at hindi na ako nagkamali dahil iyon na yata ang pinakamasarap ng labi na natikman ko sa tanang buhay ko. Yes, amindo ako na bigla akong nawala sa sarili ko kanina. Kung may lakas lang siguro ang paa ko, baka hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Baka naangkin ko na siya ng paulit-ulit. Nakakagigil naman kasi ang angkin niyang ganda at kainosentehan. Pinilit kong itago sa kanyang. Nararamdaman ko dahil natatakot ako na baka mabasted lang ako dahil sino ba namang tanga ang papatol sa isang inutil na kagaya ko. Pero hindi ko pala talaga kayang magtimpi. Hindi ko pala kayang supilin ang nararamdaman ng puso ko. Habang tumatagal lalong yumayabong ang paghanga na nararamdaman ko para sa kanya. Aminado ako nakakaiba siya sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Napaka-natural niya at kung magsalita siya ramdam kong hindi niya ako pinaplastik. Sinasabi niya kung ano man ang laman ng isipan niya at mahilig siyang pumatol sa akin kapag alam niyang galit ako. Amazona kung minsan at ayaw magpatalo na siyang una kong napansin sa kanya. Isang napakagandang Amazona minsan. Para akong kinikiliti kapag iniirapan niya ako. Ewan ko ba, lalo kasi siyang naging cute sa paningin ko eh. Sa kabila pala ng hirap ng buhay na naranasan niya napaka-positibo niya pa rin. Ilang beses niya akong hinikayat na magpagamot at huwag mawala ng pag-asa sa buhay pero ako itong palaging nagmamatigas. Mabuti na lang at mahaba ang pasensya niya at hindi niya ako sinukuan. Nandyan pa rin siya kahit palagi ko siyang nasisigawan at nasusungitan. Parang walang epekto sa kanya ang galitan ko eh bagkus ang lakas pa ng loob niyang sagot-sagutin ako. Parang tama yata ang palagi niyang sinasabi sa akin. Para akong isang batang nagtatantrums dito sa loob ng kwarto ko habang hinahayaan ko ang sarili ko na malugmok. Ayaw kong tulungan ang sarili ko na gumaling at manumbalik ako sa dati. Tama naman kasi talaga siya, silang lahat, walang sino man ang makakatulong sa akin para makalakad ulit kundi ako lang. Kailangan kong maging positibo sa lahat ng bagay kung gustong bumalik sa dati ang buhay ko. At kung gusto kong maangkin ang babaeng nagpapatibok ng puso ko, ay hindi dapat ako magpabaya at panghinaan ng loob. Si Ella na habang tumatagal lalong gumaganda sa paningin ko, at habang tumatagal malaking bahagi ng puso ko ang inuukupan niya na.
Namalayan ko na lang na tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya. Tama siya, bakit hindi ko pala subukan magpagamot? Wala namang mawawala, di ba? Kung gumaling ako, di mas mabuti, pero kung hindi, kailangan ko na talaga sigurong tanggapin ang katotohanan na makukulong na ako sa upuang gulong habang buhay. Muli akong napasulyap kay Ella. Magana na nitong kinakain ng pagkaing iniutos ko kay Manang kanina. Kumakain pala siya ng late para lang sa akin. Ramdam ko din na ibinibigay niya ang best niya para mapagsilbihan ako. I think kailangan ko nang kausapin ang doktor ko. Gusto kong malaman ang next step para maumpisahan na ang proseso para makalakad ako ulit. Promise, simula ngayong araw gagamitin ko ang maliit na posyento na natira sa akin para makalakad ulit. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na din kay Ella. Yes, kay Ella na naman. Siya na lang palagi. Ang makulit na si Ella na nagpapangiti sa akin araw-araw. Ang taong nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Ang babaeng nagbigay sa akin ng realisasyon na hindi pa katapusan ng mundo. Aminado naman ako na tinamaan. Talaga ang ego ko nung sabihin niya sa akin kanina na masyado daw akong mabigat. Kawawa naman pala talaga ang mahal ko. Ni hindi ko man lang napapansin dahil abala ako sa kaka-self-pity. Promise, simula ngayong araw hindi na lang sarili ko ang palagi kong isipin. Si Ella na. Gagawin ko siyang motivation sa pang-araw-araw kong buhay. Sa isiping iyon hindi ko maiwasang mapangiti na hindi naman nakaligtas sa paningin niya. Habang kumakain kasi napansin kong pasulyap-sulyap pa rin ito sa akin. Kanina niya pa ako. Inaalok na saluhan ko daw siya pero tumangi ako. Kaunti lang kasi ang dala ni Manang na pagkain at nagluluto pa raw sila. Rice pala ang gustong kainin ni Ella kapag umaga kaya ayaw ko na isyang agawan para mabusog naman siya. Sir Ken, ang cute niyo po kapag nakangiti kayo, narinig ko pang wika nito. Hindi ko alam kung binubula niya lang ako dahil natatawa siya habang sinasabi niya ang katagang iyon pero nagmarka pa rin sa puso ko ang sinabi niya. Simpleng salita na nakakatulong para gumaan ang pakiramdam ko. Bilisan mo nang kumain. Mamaya na ang daldal, kunwari istrikto kong sagot sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagsimangot nito sabay irap sa akin. Napansin ko pa nakikibot-kibot ang labi nito na alam kong may sinasabi siya pero ayaw niyang iparinig sa akin. Napapailing na lang ako habang pinipigilan ko ang muling mapangiti. Ang cute talaga. Ang sarap niya sigurong panggigilan. Ang sarap niya sigurong ihiga dito sa kama ko at paliguan ng halik ang buong katawan. Heist, sana lang talaga gumaling na ako para magawa ko na yun. Sana lang talaga bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon ni Lord para makalakad ulit. Habang kumakain ako, hindi nakaligtas sa panginin ko ang pangiti, ngiting si Sir Kenneth. Ilang beses ko din siyang nahuhuli na sulyap sa akin, pero kahit napilit kong ignorahin iyon hindi ko talaga kaya. Feeling ko talaga may mali sa kanya eh. Baka tuluyan ng lumuwag ang tornilyo sa utak niya at napasukan ng hangin ang pag-iisip. Para kasing ang laki ng ipinabago niya eh. Hindi tuloy ako makakakonsentrate sa kinakain ko. Sir, anong nakakatawa? Baka gusto mong kumain? Huwag ka lang mahiya magsabi dahil hindi ko naman po ito kayang ubusin, muling alok ko sa kanya. Baka kasi gutom eh. Feeling ko nga binabantayan niya ang bawat pagsubo ko dahil patingin-tingin siya sa akin. Hindi ko tuloy nalalasahan ang pagkain ko. Nahihiya ako sa kanya dahil baka kasi isipin niya na masiba ako. Kung bakit naman kasi nagpumilit pa siyang padalhan ako ng pagkain dito sa kwarto. Pwede naman akong bumaba ng kusina anytime para kumain. Ewan ko ba kung ano na naman ang drama nitong amo ko. Kakaiba talaga akong mag-isip minsan. Baka mamaya kung ano ang iisipin ng mga kasamahan kong katulong dito sa bahay. Ilang beses pa naman nagpaparinig sa akin ang ibang mga katulong dito na kung ano daw ba ang sikreto ko. Bakit ko daw napapaamo si Sir Kenneth? Bilisan mong kumain, Ella. Naiinip na ako. Gusto kong pumunta ng garden para makapagpaaraw, sagot nito. Hindi ko maiwasang mapasimangot. Bilisan ko daw paano kung mabulunan ako. Isa pa, bakit kailangan niya pa akong hintayin gayong kaya niya naman na sana lumabas ng bahay kahit mag-isa siya. High-tech ang wheelchair niya at kaya niyang i-operate kahit mag-isa lang siya. Ayan na po. Dapat kasi tinulungan niya ako para maubos ka agad eh. Reklamo ko sa kanya. Hindi niya na siya sumagot pa dahil biglang tumunog ang cellphone nito.
Si Ma'am Arabella ang tumatawag kaya muli kong itinoon ang buong atensyon ko sa kinakain ko. Iniiwasan ko na din na mapasulyap sa kanya. Nakakalunod kasi talaga ang mga titig niya eh. Parang may gustong ipaabot sa akin. Habang abala si Sir Kenneth sa pakikipag-usap sa kanyang ina, binilisan ko na din ang pagkain. Nang matapos ako kaagad akong sumenyas sa kanya na lalabas muna bitbit ang aking pinagkainan ko. Abala pa rin kasi talaga ito sa pakikipag-usap sa kanyang ina. Inopen up na nito kay Madam Arabella ang balak niyang magpagamot at nagpapatulong siya para papuntahin ang doktor dito sa bahay para makausap niya at makahingi ng payo para sa susunod na step na gagawin niya. Huli kong narinig ay ang assurance ni Madam Arabella na uwi daw mamayang hapon para personal nilang maasikaso si Sir Kenneth. Siyempre, alam kong walang mas excited sa lahat ng desisyon ni Sir Kenneth kundi ang buong pamilya. Masaya akong lumabas ng kwarto habang bitbit ko ang mga pinagkainan ko. Nakasalubong ko pa si Maritz, ang labandera. Nagulat pa ako nang napansin ko ang pag-irap niya sa akin. Ay, Seffi. Akala mo kung sinong mahinhin. Malandi din naman pala. Narinig kong bulong nito. Bigla naman akong makaramdam ng inis. Feeling ko, ako ang pinaparingan niya dahil kaming dalawa lang naman. Walang ibang tao sa paligid. Anong sabi mo? Sino ang malandi? Inis kong kumpronta sa kanya. Kahit saan talaga siguro may kontrabida eh. Sa lahat ng katulong itong si Maritz lang ang hindi namamansin. Palagi kasing busy sa ngalabahin niya at alam kong noon pa man mainit na ang dugo niya sa akin. Siya lang kasi ang hindi ko makausap sa akin eh. Anong pinagsasabi mo? Ako ba ang kausap mo? Asik nito habang pailalim akong tinitigan. Parang gusto nang manlaki pati butas ng ilong ko. Hindi ako pinalaki na palaaway pero parang sinusubukan yata ako ng Maritz na ito ah. May sinabi ka kanina at dinig na. Dinig ko iyon. Sino ang malandi? Mataas na ang boses na tanong ko sa kanya. Muli ako nitong inirapan. Kung hindi lang ako takot na baka pabayaran sa akin itong hawak kong pingan, baka naibato ko na sa tagihawatin niyang pagmumukha eh. Ang sama ng ugali niya. Bakit tinamaan ka ba? Sapul ka ba? Hindi ka nakailag no, sagot naman ito sa akin. Kaagad ko itong pinaningkita ng mga mata. Talagang gusto akong subukan ng babaeng ito. Hindi ka na nakaimik kasi guilty ka. Palibhasa kasi ka kaya lahat ng pabor ibinibigay sa iyo. Kaya pala di hamak na mas malaki ang sahod mo kumpara sa sahod namin dahil may extra service kang ibinibigay sa inaalagaan mo. Akala mo hindi ko kayo nakita. Humanda ka sa akin, isusumbong talaga kita pag uwi nila Madam Arabella ng iinis na sagot. Nito sa akin. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Hindi niya man direktang sabihin alam kong may nakita itong hindi ka nais sa pagitan naming dalawa ni Sir Kenneth. Shocks, anong eksena kaya iyon? Iyong unang paghalik ba ni Sir Kenneth or ang pangalawa? Gagi paano niya nakita? Huwag niyang sabihin na naninilip siya gayong palagi namang sarado ang pintuan ng kwarto ni Sir. Hindi ako Saka kung ano man ang sinasabi mo hindi totoo iyan. Masyado ka lang talagang atribida dahil malaki ang ingit mo sa akin, dahil mas malaki ang sahod ko kumpara ng sa iyo. Inis kong sagot sa kanya at mabilis itong tinalikuran. Hindi ako naiingit. Malandi ka lang talaga kaya napapaikot mo si Sir Kenneth. Pero huwag kang pakakakampanti kung anuman ang nangyayari sa inyong dalawa ni Sir, hindi kanya siseryosohin. Gagawin ka lang niyang parausan dahil walang-wala ka sa kalingkingan ng girlfriend niyang si Vina, sagot nito. At talaga naman, ikinumpara niya pa ako kay Vina. Hindi na ako nakatiis pa at inilapag ko na ang dala kong pingan sa sahig at mabilis itong sinugod. Kung kay Sir Kenneth, mahaba ang pasensya ko pero sa katulad kong tsimay na ang galing manghusga, wala akong time para pahabain ang pisiko no. Ano? Lalaban ka. Gusto mo sabunutan na lang eh. Para maingudmud ko iyang malandi mong mukha sa sahig, nang hahamon din na wika nito at binitiwan niya na din talaga ang bitbit niyang labahin. Aba at nang hahamon pa ang bruha. Akala niya siguro papatulan ko siya. No. Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko para makipag-away. Nakakahiya sa amo namin kung makipagrambulan ako kay Maritz dito mismo sa loob ng bahay ng mga Santillan. Baka ito pa ang dahilan na pagkakasisante ko sa trabaho ko.
Kung nakaligtas ako sa pasagot-sagot kay Sir Kenneth, baka sa pakikipag-away sa kasamahan ko, hindi na ako makakaligtas. Anong pinagsasabi mo? Waka akong panahon para makipagsabunutan sa iyo, Maritz, kaya umayos ka dyan. Maglaba ka na dahil pauwi mamaya sila madam at baka mapagalitan ka pa dahil hindi mo matapos-tapos ang trabaho mo sa takdang oras nang. Iinis kong sagot sa kanya at akmang dadamputin ko ang mga pingat na inilapag ko kanina nang maramdaman ko ang paghila ng kung sino sa buhok ko. Hindi ko maiwasang mapahiyaw dahil sa sakit ng anit ko. Walang hiya. Tinutuon niya talaga ang banta niya sa akin kanina. Hindi ako nakapag-ready kaya halos makalagkad niya ako dahil sa lakas ng pagkakahila niya sa buhok ko. Maritz, ano ba? Nababaliw ka na ba? Ano ba ang problema mo? Galit kong sigaw ko sa kanya at pilit na hinahawakan ang kanyang kamay. Ito pa yata ang magiging dahilan ng pagkakakalbo ko. Hindi ko naman akalain na ganito kalaki ang galit niya sa akin. Hindi ko naman akalain na susugod siya. Hindi ako nakapaghanda. Malandi ka kasi kaya ito ang bagay sa iyo. Alam mo, matagal na akong nagtitimpi sa iyo eh. Kung umasta ka akala mo kung sino ka eh, inaakit mo lang naman si Sir Kenneth, sagot nito sa akin, habang mahigpit niya pa rin. Hawak ang buhok ko. Naramdaman ko pa nang ang pagkabunot ng ilang hibla ng buhok ko, kaya natatakot ako na baka pagbitaw niya kalbo na ako. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Hindi ako sanay sa physical na away at first time din itong nangyari sa akin sa tanang buhay ko. Diyos ko Maritz, anong ginagawa mo? Laking pasalamat ko dahil sa wakas dumating si Manang. Mabilis itong lumapit sa amin at kaagad nitong hinampas ang kamay ni Maritz na mahigpit pa rin na nakahawak sa buhok ko, kaya naman kaagad niya akong nabitawan. Kaagad naman akong nakahinga ng maluwag at kinapa ang buhok ko, kung naubos ba at laking pasasalamat ko, dahil marami pa ring natira although may ibang strands ng buhok na napapansin ko sa sahig at alam kong galing sa akin iyon. Maritz, ano ba ang ginawa mo kay Ella? Bakit mo siya sinasabunutan? Kastigo ni Manang kay Maritz. Mabuti. Nalang close kami kaya alam kong ako talaga ang kakampihan niya. Huwag mo na nga siyang kampihan, Manang. Tama lang sa kanya iyan dahil malandi siya. Inaakit niya si Sir Kenneth, kaya maghintay siya pag uwi nila Madam at Sir, dahil isusumbong ko talaga siya. Galit na sagot ni Marites at matalim pa akong tinitigan. Hindi ko siya maintindihan. Ang laki ng galit niya sa akin. Bakit ba nanggagalaiti siya sa akin at ano ngayon sa kanya kung totoong nilalandi ko si Sir? Ang importante na pagsilbihan ko ng maayos si Sir Kenneth at kontento siya doon. At palagay mo ba matutuwa sila Madam kapag malaman nila na sinabunutan mo si Ella? Hindi ka ba nag-iisip? Gawin mo ang trabaho mo at iwas-iwasan mong bantayan ang kilos ng ibang tao. Mas malalagot ka kapag malaman ito nila Madam kaya umayos ka, sagot ni Manang. Hindi naman nakaimik si Maritz pero matalim pa rin ako nitong tinitigan. Ano ang nangyayari dito? Ella, hindi ba't sinabi ko sa iyo na bilisan mo dahil gusto kong magpaaraw sa garden? Bakti ang tagal mo, sabay-sabay pa kaming napalingon nang marinig namin ang naiinis na namang boses ni Sir Kenneth. Hindi na marahil ito nakatiis sa sobrang tagal kong bumalik kaya kusa na itong lumabas ng kwarto habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakakunot pa ang noo nito habang sinisipat ako ng tingin bago nito seryosong tinitigan si Manang. Ano ang nangyari dito Manang at ano iyong naririnig kong sigawan kanina? Bakit may kalmot si Ella? Seryosong tanong nito kay Manang. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ni Manang pati na din ni Maritz, kaya naman nagtaka ako. Hanggang ngayon pa ba takot pa rin sila sa kasungitan ni Sir Kenneth? Ear sir. Ano po kasi si Maritz, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Manang ng interrupt ito ni Sir Kenneth at seryosong hinarap si Maritz at dinuro. You're fired. Ayaw na ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Galit na sigaw ni Sir Kenneth na sabay na nagpaigtad sa gulat kay Manang at kay Maritz. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Fired agad at hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon na makapag-paliwanag si Maritz. Sa bagay, ano pa bang paliwanag ang dapat? Ang sakit ng anit ko at parang nakakaramdam din ako ng hapdi sa kaliwa kong pisngi. Napuruhan yata ako sa simpleng pagsabunot ni Maritz sa akin kanina. Ear sir. Maawa na po kayo. Huwag po. Kailangan ko po ang trabahong ito, nagmamakaawang sagot ni Maritz. Biglang naging maamong tupa ito.
Biglang nawala ang tapang. Matalim nitong tinitigan ni Sir Kenneth si Maritz, bago nito ibinaling ang tingin kay Manang. Siguraduhin niyong makaalis ang babaeng iyan ngayon ding araw na ito. Ikaw na din ang bahalang kumontak sa agency para magpadala ng magiging kapalit niya, utos nito kay Manang. Oo po sir. Masusunod po. Sagot ni Manang kay Sir Kenneth. Halata sa boses nito ang panginginig kaya naman parang gusto kong matawa. Hanggang ngayon yata may trauma pa rin si Manang sa pagiging masungit ni Sir Kenneth. Sir, hindi po pwede. Wala po akong mapupuntahan. Hihingi na lang po ako ng sorry kay Ella, huwag niyo lang po akong palayasin. Hindi na po maulit din nagmamakaawang wika ni Maritz kay Sir pero parang wala itong narinig. Sininyasan lang nito si Manang na pwede na silang umalis sa harap namin na kaagad namang tumalima. Hila nito si Maritz at naiwan kaming dalawa ni Kenneth na hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin ko. Hindi ka ba marunong lumaban? Bakit hinayaan mo ang babaeng iyon nasaktan ka? Galit na sita nito sa akin. Tulala tuloy akong napatitig sa kanya. Bakit niya siya tinangal sa trabaho? Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Tanong ko. Umiling ito at mabilis akong hinawakan sa kamay. Sa kwarto tayo. Gagamutin ko iyang sugat mo sa pisngi at baka kung infection pa iyan, naiinis nitong bigkas sa akin. Aray! Dahan-dahan naman po sir, impit kong hiyaw sa bawat pagdampi sa pisngi ko ng koton na may alkohol. Kaliit ng sugat pero ang hapdi. Bakit kasi hindi ka lumaban? Iyan tuloy muntik nang masira itong pisngi mo, naiinis naman itong bulyaw sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya itong galit na galit gayong hindi naman siya ang nasaktan. Hindi ko naman akalain na susugod siya eh. Malay ko ba naman na atake pala siya sa akin ng patalikod. Nakalabi kong sagot sa kanya. Isang malakas na buntong hininga ang narinig ko sa kanya habang hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ano ba ang dahilan? Bakit kanya sinaktan? Tanong nito. Hindi naman ako nakaimik. Alangan namang sabihin ko sa kanya ang totoong sinabi sa akin ni Maritz. Alangan namang ipaalam ko sa kanya na pinagbintangan ako ni Maritz na malandi daw ako. Masakit ba? Pagkatapos nito magbihis ka dahil pupunta tayo ng hospital. Kailangan matingnan ang sugat mo dahil mahirap na kapag infection, sagot nito sa akin. Po. Hospital. Nako, hindi na po kailangan sir. Heto na nga po, ginagamot niyo na ako. Ayos na iyan. Maliit na bagay at gagaling din kaagad iyan, nakangiti kong tanggi sa kanya. Ang ng mga mayayaman, kaunting galos hospital kaagad. Masyadong nagsasayang ng pera. Huwag ka nang magdahilan. Pupunta tayo ng hospital at ayaw kong makarinig ng pagtangi mula sa iyo. Bilisan mo na, yamot nitong sagot sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang tumayo na lang. Diretsong naglakad sa walk-in closet para magpalit ng damit. Mamaya na lang siguro ako maliligo dahil baka mabulyawan na naman ako ng amo ko. Ang bilis niyang magdesisyon ng mga bagay-bagay na hindi niya man lang kinokonsulta sa akin. Sinabi ko ng ayos lang ako pero ang kulit niya. Bahala na nga siya. Wala naman sigurong mawawala kung pagbibigyan ko siya. Siya naman ang gagastos eh. Isa pa after niya ding maoperahan 6 months ago, ngayon lang pala ulit nagyaya si Sir Kenneth na aalis ng bahay. Parang gusto ko tuloy itong yayain na mamasyal muna kami ng mall pagtapos namin sa hospital. Para makakita naman siya ng ibang tao. Hindi iyong palagi na lang siyang nagmumukmok dito sa bahay. Pagkatapos kong magpalit ng damit sakto namang narinig ko na may kumakatok sa pintuan ng kwarto. Abala si Sir Kenneth sa kanyang binabasang libro, kaya diretsyo na akong naglakad patungo sa pintuan para silipin kung sino ang kumakatok pero nagulat ako dahil hindi familiar sa akin na mukha ang bumungad sa akin. Isang tangkad at gwapong lalaki. Sobrang seryoso ng kanyang aura, kaya wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Sino po sila? Nagtataka kong tanong. Bakit kaya basta na lang siyang pinapasok sa loob ng bahay? Kakilala ba siya ng pamilya Santillan? Ang who are you? Ikaw ba iyong nababangit nila Tita Arabella na nag-aalaga sa pinsan ko? Elijah nga pala. Pinsan niya, seryoso nitong sagot sa akin at naglahad pa ng kamay sa harap ko. Hindi ko tuloy malaman kung tatanggapin ko ba ang kamay niya or hindi. Nakakahiya dahil kamag-anak pala siya no amo ko. Pasensya na po sir.
Kayon ko lang po kasi kayo nakita kaya hindi ko kayo nakilala. Hinging paumanhin ko at imbes na tanggapin ang pakikipag, kamay niya niluwagan ko na lang ang pagkakabukas ng pintuan ng kwarto para makapasok ito na siyang kaagad naman itong ginawa. Kenneth! Kumusta? Long time no see, masaya pa nitong bati kay Sir Kenneth, kaya kaagad naman napaangat ng tingin si Sir at direktang tumitig sa bagong dating. Elijah! Sa wakas, nagpakita ka din. Kumusta? Tanong nito. Isang mahinang pagtawa ang naging tugon ni Elijah at mabilis na nilapitan ang pinsan at nakipag-high five. Heto, nangangapa pa rin. Malungkot ang buhay at hindi ko na alam kung paano ko ba maibalik sa dati ang lahat. Sagot naman ni Sir Elijah. Hindi ko naman maintindihan ang pinag-uusap nila kaya kunwari, nagliligpit-ligpit na lang ako ng mga kalat dito sa kwarto. Hindi ako pwedeng lumabas dahil baka may utos sa akin si Sir Kenneth at isa pa, aalis daw kami ngayong araw. Hindi mo pa rin ba siya nahanap? Ilang taon na pero wala ka pa rin clue kung nasaan siya, tanong naman ni Sir Kenneth sa kanyang kausap. Napansin ko pa ang pag-iling ni Sir Elijah, kaya kaagad tuloy na pukaw nila ang atensyon ko. Hindi naman ako tsismosa pero kapag ganitong bored ako maganda yata sumagap ng chismis mula sa ibang tao. Wala eh. Tinanong ko na din si Veronica kung nasaan na si Ethel pero hindi niya din daw alam. Kaya nga nagpa siya akong sa Amerika na lang muna ituloy ang pag-aaral para makalimot pero hindi naman ako nagkaroon ng katahimikan ng kalooban. Hinahanap talaga siya ng puso at isipan ko, Ken. Damang-dama ko ang lungkot sa boses ni Sir Elijah habang sinasabi ang katagang iyon. Mukhang katulad sa aking amo, broken-hearted din ito. Ano ba kasi ang nangyari sa inyo? Sa ating magpipinsan ikaw ang kauna, unahang nagkaroon ng love life, pero ikaw din ang nawalan. Naunahan ka pang magpakasal nila Charlotte at Jen, sagot naman ni Sir Kenneth. Tuluyan na nitong inilipag ang kanyang hawak na libro sa mesa at seryosong tinitigan ang bagong dating na si Elijah nakita ang sobrang lungkot sa mga mata habang nakatitig sa kawalan. Hindi ko nga alam eh. Ang gago ko kasi. Akala ko talaga laro lang ang lahat noon eh. Akala ko talaga hindi naman siya ang babaeng para sa akin dahil masyado pa akong bata noon pero nagkamali ako. Nagising na lang ako isang umaga na iniwanan niya na pala ako. Nasinukuan niya na ako dahil sa pagiging walang kwenta kong partner sa kanya noon, himutok na sagot ni Sir Elijah. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Imagine, sa gwapo niyang iyan, nagawa siyang iwanan ng babaeng gusto niya. Bakit bulag ba ang babaeng iyon at nagawa niyang sayangin ang kagaya ni Sir Elijah, or baka naman may mas malalim pang dahilan kaya sila naghiwalay? Baka malaki ang pagkukulang ni Sir Elijah, kaya sumuko na ang babaeng pinag-uusapan nila? Kaya ikaw pinsan kapag magmahal ka ulit huwag mo nang pakawalan dahil ang hirap pala kapag sila na mismo ang susuko. Mahirap nang ibalik ang tiwala kapag tuluyan ang naglaho iyon. Huwag mo akong gagayahin na hanggang ngayon nangangapa pa rin at patuloy siyang hinahanap, malungkot na wika ni Sir Elijah, kaya hindi ko natuloy maiwasan pa na makaramdam ng awa sa kanya. Game pa sanang makipag-usap si Sir Elijah sa pinsan niyang si Sir Kenneth at ayos lang naman sa akin iyon pero mukhang hindi nakalimutan ng amo ko ang pangako niya sa akin na dadalhin niya daw ako sa hospital para matingnan ang dalos ko. Kaya kahit nalabag sa kalooban ko, kaagad na din akong pumayag kaysa naman sa kulitin niya ako ng kulitin. Mukhang hindi busy si Sir Elijah dahil sinamahan na din kami nito. Liban sa driver, kaming tatlo ang magkakasama at wala naman silang ginawa dito sa loob ng kotse kundi ang mag-usap. Lisang babae ang palaging bukang bibig ni Sir Elijah iyon ay ang babaeng nagdagalang Ethel na sana ay muling mag-cruise ang landas nilang dalawa dahil mukhang mabait naman itong si Sir Elijah eh. Pagkadating ng hospital, tiningnan lang ng doktora ang dalos ko at neresitahan lang ako ng pampahid. Maliit na bagay pero mukhang hindi naman kami nagsayang ng oras dahil nagyaya na din si Sir Kenneth sa klinik ng kanyang doktor para makausap ito. Katulad ng inaasahan, ang naging topic ay tungkol sa pagpapagamot ni Sir Kenneth para makalakad ulit. May mga bagay silang pinag-usapan na hindi ko naman masyadong naintindihan pero ang mas tumatak sa isipan ko ay kailangan na daw ni Sir mag-umpisa sa session ng therapy. Kailangan mag-hire ng professional na tao na siyang gagabay sa pang-araw-araw na gawain ni Sir Kenneth. Number 1 ang exercise at ang pagpisil ng mga ugat niya sa binti para muli daw mabuhay ang mga natutulog ng mga ugat or joints. Ano man ang gagawin sa kanya sa mga susunod na araw,
tahimik na lang siguro akong magmamasid dahil aabot daw ng ilang buwan ang session bago makita ang resulta. Kita ko ang tuwa sa mga mata ni Sir Kenneth nang lisanin namin ang hospital. Naging positive ang kanyang pagtanggap sa mga payo at sinasabi ng doktor niya sa kanya. Sana lang talaga tuloy-tuloy na ang pagiging cooperative niya para wala ng problema. May gusto pa ba kayong puntahan after this? Narinig kong tanong ni Sir Elijah. Nakaupo ito katabi ng driver at magkatabi naman kami ni Sir Kenneth dito sa likurang bahagi. May gusto ka bang puntahan? Imbes na sagutin ni Sir Kenneth ang tanong ni Sir Elijah, ako pa ang tinanong nito. Wala akong choice kundi ang sabihin sa kanya ang kanina ko pang plano. Kung gusto niyo po mag-mall na lang tayo. Medyo matagal na din po kayong hindi nakakalabas, excited kong sagot. Gustong-gusto ko din talagang mamasyal dahil simula noong nagtrabaho na ako kay Sir Kenneth hindi na ako nakakalabas. Hindi katulad noong kay Ma'am Jen pa ako na palagi akong nasa mall dahil isinasama nila ako sa tuwing namamasyal sila. Good idea. Sa mall na lang tayo at doon na lang tayo kumain. Gutom na din ako sagot naman ni Sir Elijah. Hindi nakaligtas sa pandama ko ang pananahimik ni Sir Kenneth kaya napatingin ako sa kanya. Ayos lang po ba sa inyo, sir? Ayaw niyo po ba? Hindi ko maiwasang tanong. Tumitig ito sa akin saka bumuntong hininga bago dahan-dahan na tumango. May magagawa pa ba ako? 2-1 ang butuhan at talo ako, sagot nito na nagpangiti sa akin. Daming sinabi. Pwede niya namang sabihin kung gusto or ayaw niya. Hindi yung parang namumonsensya pa siya. Pagdating ng mall, si Sir Elijah na ang nagpresenta na magtulak ng wheelchair ni Sir Kenneth. Napansin ko na pinagtitinginan kami ng mga taong nadadaanan namin. Siguro nagwapuhan sila sa hitsura nila Sir Kenneth at Sir Elijah. Kahit naman nakaupo lang sa wheelchair itong si Sir Kenneth, hindi nakakabawas iyon sa taglay niyang gandang lalaki. Bakit sa atin sila nakatingin? Narinig ko pang bulong ni Sir Kenneth. Parang nag-umpisa na namang uminit ang ulo nito pero walang magawa dahil nandito na kami Hindi din siguro papayag si Sir Kenneth na babalik kami ng kotse dahil mukhang gutom na din ito. Masyado daw po kasi kayong pogi mga sir, kaya hindi nila mapigilang mapatitig sa inyo, nakangiti kong sagot kaya kaagad namang napatingala sa akin si Sir Kenneth. Nakakunot ang noo nito kaya kaagad akong nag-peace sign sa kanya gamit ang 2 kong daliri. Pero nagulat na lang ako nang itinaas niya ang isa niyang kamay. Parang iniaabot niya sa akin yun kaya kahit nag-aalangan, wala akong choice kundi abutin ang kanyang kamay at nagulat ako dahil mahigpit niya iyong hinawakan. Para tuloy kaming magsyota habang naglalakad dito sa mall. Tulak-tulak ni Sir Elijah ang wheelchair niya tapos magkahawak kamay kaming 2 ni Sir Kenneth. Bigla tuloy akong kinabahan kasabay ng pinaghalong damdamin ang lumukob sa bukong pagkatao. Nahihiya ako na kinikilig na. Ewan. Kasama pa naman namin si Sir Elijah at baka kung ano ang isipin niya sa aming 2 ni Sir Kenneth. Gustuhin ko mang hilahin ang kamay ko na hawak-hawak nito pero nag-aalala naman ako na baka magalit siya. Kaya kahit na nahihiya, pinilit ko na lang na magpatay mali siya hanggang sa nakapasok na kami sa isang restaurant. Kagad kaming inasikaso ng mga staff. Kilala nila si Sir Elijah at Sir Kenneth na siyag labis kong ipinagtaka. Lumabas pa nga ang manager at binati kami at ito na din mismo ang kumuha ng orders namin na presyo pa lang ng mga pagkain, nalula na ako. Hindi ko na naman napigilan na ilibot ang tingin sa paligid. Sobrang cozy at ganda ng buong paligid at unang tingin pa lang alam kong mga mayayaman lang ang may kakayahang kumain sa mga ganitong klaseng restaurant. Sa bagay, ang mga katulad nila Sir Elijah at Sir Kenneth ay hindi siguro papasok sa isang mumurahing restaurant. Ano ang plano mo after this? I think, tama ang doktor mo, kailan mong tulungan ang sarili mo na makalakad ulit. Para naman mapakasalan mo na ang babaeng nagpatibok ng puso mo ngayon, dinig kong wika ni Sir Elijah na may halong panunudyo ang boses. Wala sa sariling napatitig ako sa kanilang 2 at huling-huli ko si Sir Kenneth na titig sa akin. Parang gusto ko na lang tuloy lamunin ng lupa sa hiya na nararamdaman ko lalo na nang mapansin ko ang nanunudyong tingin ni Sir Elijah sa aming 2. Kahit na hindi nito sabihin, alam kong iniisip niya na may something sa aming 2 ng pinsan niyang si Sir Kenneth. Ulo! Ano pa nga ba ang ginagawa ko ngayon, di ba? Saka huwag iyong love life ko ang pakialaman mo dahil sa pagkakataon na ito, hindi ko nahahayaan pa na makawala sa akin ang babaeng gusto ko, narinig kong sagot ni Sir Kenneth at nahuli ko pang sumulyap siya sa akin. Bigla tuloy lumakas ang kabog ng dibdib ko.
Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit parang bigla akong kinabahan sa topic nila ngayon? Yes eh. Na. Bilis-bilisan mo lang ang magpagaling para naman matulungan mo din ako sa paghahanap sa kanya, narinig kong sagot ni Sir Elijah, at malungkot itong tumitig sa kawalan. Ayun. Lumabas din ang tunay na dahilan kaya naisipan mo akong dalawin. Bakit ka pa kasi nagpapakahirap? For sure, may kakilala sila Uncle Rafael na magaling na imbestigador. Magpatulong ka para mahanap mo na kaagad ang babaeng naging dahilan kaya ka malungkot ngayon, natatawang sagot ni Sir Kenneth. Kung titingnan, kaswal na lang ang pakikipag-usap niya ngayon kay Sir Elijah. Parang hindi niya dinidibdib ang sarili niyang kalagayan. Plano ko din yan. Pero alam mo naman si Uncle Rafael, asarin ka muna bago ka tutulungan. Saka kailangan ko din kausapin si Veronica, masama din ang loob niya sa akin dahil sa ginawa ko sa kaibigan niya, sagot ni Sir Elijah. Natawa naman si Sir Kenneth kaya hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Sana ganito na lang siya palagi. Tumatawa at hindi nagsusungit. Lalo tuloy siyang naging gwapo sa paningin ko. Mabilis na lumipas ang ilang sandali. Kahit gaano pa kasarap ng mga pagkain na nasa harapan ko, hindi ko talaga malasahan. Paano ba naman kasi, simula nang dumating ang pagkain, itinigil na din ni Sir Kenneth ang pakikipag-usap niya sa kanyang pinsan at sa akin niya itinoon ang buo niyang pansin. Hindi mo ba gusto ang mga pagkain? Bakit tamilmil ka yata, narinig ko pang tanong nito. Para siyang boyfriend ko na todo asikaso sa akin na first time niyang ginawa. Halos mapuno na nga ang pinggan ko sa kakalagay niya ng iba't-iba't klaseng pagkain eh. Gusto po. Kaya lang ang dami na po nito eh. Hindi ko kayang ubusin ito, sagot ko sa kanya na may halong reklamo sa aking boses. Hayaan mo na kasi siyang kumain. Nakukonscious sa'yo si Ella eh. Natatawang sabat naman ni Sir Elijah. Lalo namang nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Ano ba kasi ang nakain ng amo ko? Bakit bigla na lang siyang naging ganito? Hiyang-hiya man sa mga nasa harapan ko, wala akong choice kundi ubusin ang mga pagkain na ibinigay sa akin ni Sir Kenneth. Sayang din kasi ilalo na at alam kong sobrang mahal ng mga pagkain. Pagkatapos kumain, nagyayaya kaagad si Sir Elijah na maglibot-libot pa daw sa paligid para daw magpababa muna ng kinain namin bago umuwi. Kaagad naman pumayag si Sir Kenneth. Wala naman daw problema dahil nakaupo lang naman siya sa wheelchair. Ella, pili ka na ng mga kailangan mo, biglang wika ni Sir Kenneth pagkatapat namin sa isang mamahaling boutique. Napahinto kaming dalawa ni Sir Elijah sa paglalakad at sabay na tumingin kay Sir Kenneth. Ipagsa-shopping mo si Ella, kaswal na tanong ni Sir Elijah dito. Tumingin naman si Sir Kenneth sa akin sabay tango. Matagal na niya akong inaalagaan at wala pa akong kahit na anong regalo na naibigay sa kanya. Since nandito na rin lang tayo, Bavi not diba? Nakangiting sagot ni Sir Kenneth. Kaagad naman akong umiling tanda ng pagtutol. Naku, ayos lang po ako. Nakalimutan niyo na po ba na ang dami nang ibinigay sa akin ng mommy mo na mga gamit? Ayos na po iyon sir. Hindi ko naman po masyadong nagagamit eh, sagot ko at umaasa ako na sana makinig siya sa akin. Ayaw kong mang-abuso ng kabaitan ng amo ko. Nakakahiya. Let's go inside, sambit ni Sir Kenneth at automatic naman na itinulak ni Sir Elijah ang wheelchair nito papasok sa loob ng boutique. Wala na akong choice kundi ang sumunod na lang sa kanila. Alangan namang magpaiwan ako dito sa labas. Wala pa naman akong kahit ni isang singkong duling sa bulsa ko. Wala akong kapera-pera. Paano kung malingat ako at bigla na lang nila akong iwan dito sa mall? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Pagkalapit ko sa kanila napansin ko nakausap na nila ang isa sa mga staff. Sabay-sabay pa silang napatingin sa akin, kaya pilit akong ngumiti. Ibigay mo sa kanya lahat ng mga damit na bagay sa kanya, narinig ko pang utos ni Sir Kenneth sa isa sa mga staff. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat at akmang tatangi pa sana ako nang bigla akong hinarap ng staff at buong tamis ng inisyan. Sa A-room po tayo ma'am, sir. Marami po kaming mga bagong collections na dumating at tiyak na magugustuhan lahat ni Ma'am iyon, nakangiting pagyayaya ng staff sa amin. Siya na lang ang isama mo sa loob, seryosong sagot ni Sir Kenneth at sininyasan pa akong sumama na sa staff. Pero, ayos lang po talaga, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang muling nagsalita si Sir Kenneth. Ella, para sa'yo itong ginagawa ko. Please pumayag ka na.
Isipin mo na lang na paraan ko ito para magpasalamat sa iyo sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa akin, kaya huwag ka nang tumangi please. Sagot nito sa akin. Nag-aalagan man, wala akong choice kundi ang sumama na lang sa mag-assist sa akin. Pumasok kami sa isang room at isang dinala sa harap ko ang iba't ibang klaseng collections ng mga damit. Isukat ko daw lahat. Noong una tumangi pa ako pero dahil magaling silang mamilit at mag-sale stock nadala na din ako. Sukat lang naman ang gagawin at nasa kay Sir Kenneth pa rin naman ang huling desisyon kung bibilhin niya. Pagkatapos kong isukat ang halos hindi ko na mabilang na mga damit, blouse, dress, sandals, shoes ako na din ang kusang sumuko dahil sa pagod. Feeling ko, pinaparusahan ako nitong si Sir Kenneth L. Hindi niya naman sinabi sa akin na halos buong laman ng store pala ang ipapasukat nila sa akin. Ma'am, ayaw niyo na po ba? May last batch pa po sana, narinig kong wika ng staff sa akin. Kung kanina, nag-iisa lang siya ngayon 5 na sila. Ayos na po iyon. Ang dami na eh. Next time na lang siguro ulit dahil baka nainip na ang mga kasama ko. Sagot ko sa kanila at akmang lalabas na sana ako nang pigilan ako ng isa sa kanila. Last na lang po talaga ito ma'am. Palitan niyo na po ang damit niyo. Ito na lang po ang isuot nyo tapos ayusin natin ang buhok mo para mas lalo po kayong gumanda. Nakangiting wika sa akin at talagang hinawakan pa ako sa braso hindi lang ako makalabas. Wala akong choice kundi ang tumango na lang. May magagawa pa ba ako? Wala na eh. Ito na lang po ma'am. Ito na lang ang isuot nyo, ex-tied na wika sa akin ng isa sa mga staff at iniabot niya sa akin ang isang kulay na pink ng dress. Naisukat ko na iyon kanina at lagpas tuhod siya. Magaan sa katawan at nagustuhan ko din. Dali-dali akong pumasok sa loob ng fitting room. Ang fitting room na hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong naglabas-pasok. Hindi ko na nga maiwasan ang muling pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang bumagay sa akin ang suot kong dress. Parang isinukat sa aking katawan at nagmukha din yata akong mamahalin. Umikot-ikot pa ako sa harap ng salamin bago nagpa siyang lumabas. Naabutan ko pa ang ilan sa mga staff na nagkakatuwaan habang tinutupi ang mga damit na naisukat ko kani-kanina lang. Inilalagay nila iyon sa isang paper bag kaya hindi ko na lang pinagtuunan pa ng pansin. Ang gusto ko lang sa mga sandaling ito ay ang makalabas na at mapuntahan si Sir Kenneth. Wow! Bagay talaga sa iyo ma'am. Itong sandals na ito ang gamitin niyo po, masayang wika ng staff at siya na mismo ang umupo at naghubad ng suot kong tsinelas para ipalit ang sandals na gusto niyang ipasuot sa akin. Hinayaan ko na lang kaysa naman magtagal pa ako sa silid na ito. Tiyak na naiinip na sa kakahintay sa akin si Sir Kenneth. Pagkalabas ko sa tinatawag nilang ihi room kaagad kong hinagilap ng tingin si Sir Kenneth. Kaagad kong napansin na may kausap na itong babae habang wala sa tabi niya si Sir Elijah. Sa sobrang pag-aalala na naramdaman ko mabilis akong naglakad palapit sa kanila at napahinto ulit nang marinig ko ang pangalan na binangit ni Sir Kenneth. Hindi na kita kailangan pa sa buhay ko Vina. Wala nang dahilan pa para magpakita ka ulit, dinig kong sambit ni Sir Kenneth. Baka sa kanyang boses ang sobrang lungkot kaya parang tinutusok ng libu-libong karayom ang puso ko dahil sa narinig ko mula sa kanya. I am sorry Ken. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pagsipot sa kasal natin. Pinagsisisihan ko na lang lahat lalo na nang malaman ko ang nangyari sa iyo. Hayaan mo naman sana na muli akong makabawi sa iyo. Please, nakikiusap na sagot ni Vina. Kahit na nakatalikod siya sa akin, alam kong wala akong panama kung ganda ang pag-uusapan. Hindi na kita kailangan pa sa buhay ko kaya umalis ka na. Baka makita ka pa ng kasama ko at magselos pa siya sa iyo. Umalis ka na at ayaw ko nang makita ka kahit kailan, salitang namutawi sa labi ni Sir Kenneth na naging hudyat para tuluyan ko na silang lapitan. Walang mas mahalaga sa akin kundi ang kagustuhan ng amo ko, pero since narinig ko na mula sa kanyang bibig na ayaw niya nang makausap si Vina, may dahilan na para i-interrupt ko ang pag-uusap nila. Tapos na akong magsukat. Uuwi na ba tayo? Kaagad kong bigkas habang naglalakad palapit sa kanila. Nagulat pa ako dahil kaagad na gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Sir Kenneth habang titig na titig siya sa akin. Sinipat pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa habang baka sa mga mata niya ang paghanga. Para tuloy akong biglang nawala sa sarili ko at hindi malaman kung ano ang gagawin. Oh, here she is.
Yebe fiance Ella, narinig kong bigkas ni Sir Kenneth habang may masayang ngiti na nakaguhit sa kanyang labi. Inilahad niya pa ang kamay niya sa gawi ko at wala sa sariling tinangap ko iyon. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang gulat na rumihistro sa mga mata ni Vina nang tuluyan ko nang matitigan ang kanyang mukha. Parang gusto ko pang manliit sa sarili ko. Ang ganda niya kasi talaga. Walang-wala ako sa kalingkingan niya. Kenneth, are you kidding me? Fiance mo? May fiancé ka na, bakas ang sobrang gulat sa ekspresyon ng mukha ni Vina habang sinasabi ang katagang iyon. Parang gusto kong matawa sa hitsura niya. Namumutla siya at kita ko ang pagkuyom ng kamao niya. Pero bakit? Huwag niyang sabihin na nasasaktan siya sa kaalamang tuluyan na nga siyang nakalimutan ng amo ko. Bakit parang nagulat ka yata? Hindi ba kapanipaniwala na tuluyan na kitang itinapon sa buhay ko? Vina, life must go on. Iniwan mo ako sa mismong araw ng kasal natin, napahiya ako, na aksidente at hanggang ngayon hindi ko pa alam kung babalik ba sa dati ang lahat-lahat sa akin, pagkatapos hindi ko ba deserve na magmahal ulit para sumaya naman ako. Mahinahong wika ni Sir Kenneth at lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa aking kamay. Hindi ko naman malaman kung ano ang i-react ko. Hindi ko alam pero parang pinipiga ang puso ko sa isiping ginawa akong panakip butas ni Sir Kenneth ngayong araw. Kung totoo siguro ang sinasabi niya ngayon na ako na ang mahal niya, baka ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Masakit pala ang ganito. Sa bagay, sino ba naman ako para umasa na magugustuhan ako ng kagaya ni Sir Kenneth? Isang hamak na katulong lang ako at kaya nasa tabi niya ako ngayon dahil kailangan niya ang serbisyo ko. Hindi ko dapat hahayaan ang sarili ko na tuluyang mahulog sa kanya. Impossible. Ken, nangako ka sa akin na ako lang ang mamahalin mo, pero bakit ang bilis mo naman yatang nakakita ng ipinalit sa akin? Puno ng hinanakit ang boses ni Vina habang sinasabi ang katagang iyon. May ilang butil na din ng luha ang nakikita kong nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan. Bakit nasasaktan siya ngayon kung siya naman ang naunang tumalikod sa relasyon nilang dalawa ni Sir Kenneth? Impossible. Vina, walang imposible kapag mahal mo ang isang tao. Alam mo bang sa kabila ng mga nangyari, nagpasalamat pa rin ako sa mga nangyari dahil hindi ko akalain na makakahanap pa pala ulit ako ng babaeng mamahalin ko ng sobra at higit pa sa pagmamahal na ibinigay ko sa iyo noon. Isang babaeng karapat dapat na mahalin at ipagmalaki sa kahit kanino, sagot naman ni Sir Kenneth at masuyo ako nito. Tinitigan. Hindi naman ako nakaimik. Pinaghalong damdamin ang biglang lumukob sa buo kong pagkatao. Natutuwa ako na nalulungkot na ewan. Basta hindi ko maintindihan. Hindi totoo iyan. Galit ka lang kaya nasabi mo ang tungkol sa bagay na iyan. Ken, alam kong malaki ang pagkakamali na nagawa ko sa iyo, pero alam kong hindi pa huli ang lahat sa atin. Nandito na ako. Nagbalik na ako at handa na akong pagsilbihan ka, dahil alam kong kasalanan ko ang lahat kung bakit nasa ganyang kalagayan ka ngayon. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Umiiyak na bigkas nito. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Sir Kenneth. Parang nadudurog ang puso ko nang mapansin kong titig din ito kay Vina. Sa bagay, hindi ganoon kabilis kalimutan ang pinagsamahan nila. Kahit na pagbabalik-balik ta rin man. Ang mundo alam kong mahal pa rin ni Sir Kenneth itong si Vina. Hain siya magsasayang ng oras na kausapin ito kung hindi niya na ito mahal. Hindi niya na sana ito kakausapin kung wala ng halaga sa kanya ang babaeng ito. Hindi talaga pwede. Kung ano man ang nararamdaman ko ngayon, kung nasasaktan man ako sa mga nasasaksihan ko ngayon, kasalanan ko din yata. Hinayaan ko ang sarili ko na mahulog ako sa kanya. Hindi ako bagay kay Sir Kenneth. Amo ko siya at katulong niya ako at hindi pwedeng maging kami. Tapos ka na bang mag-shopping, sweetheart? Akmang babawin ko na sana ang kamay ko na mahigpit na hawak ni Sir Kenneth nang bigla itong tumingala sa akin at buong tamis akong nginisyan. Nagawa niya pa akong tawaging sweetheart na siyang labis kong ikinagulat. Gayunpaman alam kong walang dahilan para kiligin. Palabas lang ang lahat ng ito. Walang katotohanan at gusto niya lang papaniwalain si Vina na may iba na siya. Ha? Ahyat said, tapos na, sagot ko sa kanya. Isang mahinang pagtawa ang naging sagot nito sa akin, kasabay ng pagdampi ng labi niya sa aking kamay. Sa gulat ko nahablot ko tuloy ang kamay ko na mahigpit niyang hawak na siyang dahilan kaya nabitawan niya iyon. Okay, fine.
I think tapos na nilang compute kung magkano ang dapat nating bayaran. Nakangiti nitong sagot at sininyasan ang isa sa mga staff na malapit sa amin. Tinanong niya kung tapos na bang i-punch ang mga damit na nagustuhan ko kasabay ng pag-abot niya dito ng kanyang card. Wala ka na bang ibang nagustuhan? Baka may nakaligtaan ka pa. Sabihin mo lang dahil magiging abala na tayo simula next week. Matatagalan ulit bago tayo makabalik dito sa mall. Muling wika nito gamit ang malambing niyang boses. Kaagad naman akong umiling. Kung sa aktingan, hindi talaga ako siguro papasa. Sa mga kilos ko ngayon hindi malabong mahalata ni Vina na nagkukunwari lang si Sir Kenneth. Natagapag-alaga lang ako ni Sir Kenneth at walang special na namamagitan sa aming dalawa. Ayos na. Sakto na lahat iyon, sagot ko pero wala akong idea kung alin ba sa mga isinukat ko kanina ang bibilihin niya. Basta niya na lang kasi ibinigay ang card niya sa isa sa mga staff and then umalis na. Muli akong napatingin kay Vina. Mukhang wala itong balak na umalis pero wala na sa kanya ang atensyon ni Sir Kenneth. Parang ang gusto niya pang makipag-usap pero hindi na siya pinapansin ng amo ko. Mabuti na din iyon. Salawahan naman kasi ang Vina na ito at kung ako kay Sir Kenneth, iwasan niya na ang uto sa babaeng ito. Sumama na pala sa ibang lalaki tapos ang kapal ng mukha niya para bumalik. Naputol lang ang pagmumimuni ko nang muling bumalik ang staff na inabutan ni Sir Kenneth kanina ng card niya. Muli nitong iniabot sa amo ko ang card, kasama na ang isang mahabang resibo. Puno ng pagtataka akong napatitig kay Sir Kenneth habang ngiting-ngiti din itong nakatitig sa akin. Ilang saglit din na magkahinang ang aming mga paningin kasabay ng malakas na pagtibok ng puso ko.